Ikalawang mga Kronika, Kabanata 4. Bukod dito'y gumawa siya ng dambanan tanso na 20 siko ang haba niyaon, at 20 siko ang luwang niyaon, at 10 siko ang taas niyaon. Gumawa rin siya ng dagat-dagatan na binubo na may 10 siko sa labit-labi na mabilog, at ang taas niyaon ay 5 siko, at isang panukat na pisi na may 30 siko na nakalibid sa paligid, at sa ilalim niya ay may kawangis na mga baka na lumilibot sa palibot na 10 siko na nakaligid sa palibot ng dagat-dagatan. Ang mga baka ay 2 hanay na binubo ng bubuin yaon. Nakapatong ang dagat-dagatan sa 12 baka, 3 nakaharap sa dakong hilagaan, at 3 nakaharap sa dakong kalunuran, at 3 nakaharap sa dakong timugan, at 3 nakaharap sa dakong silanganan. At ang dagat-dagatan ay napapatong sa mga yaon sa ibabaw, at lahat nilang puwitan ay nasa dakong loob. At ang kapal ng dagat-dagatan ay 1 dangkal, at ang labi niya ay yaring gaya ng labi ng isang saro, gaya ng bulaklak ng lila, naglalaman ng 3,000 bat. Siya na may gumawa ng 10 hugasan, at inilagay ang 5 sa kanan, at 5 sa kaliwa, upang paghugasan, na ang mga bagay na nauugol sa handog na susunugin ay hinugasan doon. Ngunit ang dagat-dagatan ay upang paghugasan ng mga saserdote, at siya'y gumawa ng 10 kandelero na ginto, ayon sa mga ayos tungkol sa mga yaon, at inilagay niya sa templo na 5 sa kanan at 5 sa kaliwa. Gumawa rin naman siya ng 10 dulang, at inilagay sa templo na 5 sa dakong kanan at 5 sa kaliwa, at siya'y gumawa ng 100 mangkok na ginto. Bukod dito'y ginawa niya ang looban ng mga saserdote, at ang malaking looban, at ang mga pinto na ukol sa looban, at binalot ng tanso ang mga pinto na mga yaon. At kanyang inilagay ang dagat-dagatan sa dakong kanan ng bahay, sa may dakong silanganan na gawing timugan. At ginawa ni Hiram ang mga palayok, at ang mga pala, at ang mga mangkok. Gayon tinapos ni Hiram ang paggawa ng gawain na ginawa niya na ukol sa Haring Salomon sa bahay ng Diyos. Ang 2 haligi, at ang mga kabilugan, at ang 2 kapitel na nasa dulo ng mga haligi, at ang 2 yarin lambat na nagsisitakip sa 2 kabilugan ng mga kapitel na nasa dulo ng mga haligi, at ang 400 granada na ukol sa 2 yaring lambat, 2 hanay na granada na ukol sa bawat yaring lambat, upang tumakip sa 2 kabilugan ng mga kapitel na nasa dulo ng mga haligi. Ginawa rin niya ang mga tungtungan, at ang mga hugasan ay ginawa niya sa ibabaw ng mga tungtungan. 1 dagat-dagatan, at ang 12 baka ay sa ilalim niyaon. Ang mga palayok naman, at ang mga pala, at ang mga pangduro, at lahat ng kasangkapan niyaon, ay ginawa ni Hiram ng kanyang ama para sa Haring Salomon, na ukol sa bahay ng Panginoon na tansong binuli, sa kapatagan ng Hordan binubo ng hari, sa malagkit na lupa, sa pagitan ng Sukot at ng Sereda. Ganito ginawa ni Salomon ang lahat ng kasangkapang ito na totoong sagana, sapagkat ang timbang ng tanso ay hindi makukuro. At ginawa ni Salomon ang lahat na kasangkapan na nangasa bahay ng Diyos
ang gintong dambana rin naman, at ang mga dulang na kinaroroonan ng tinapay na handog, at ang mga kandelero na kalakip ng mga ilawan yaon, na mga paniningasan ayon sa ayos sa harap ng sanggunian, na taganas na ginto, at ang mga bulaklak, at ang mga ilawan, at ang mga gunting na ginto, at yaoy dalisay na ginto, at ang mga gunting, at ang mga mangkok, at ang mga panandok, at ang mga pangsuob na taganas na ginto, at tungkol sa pasukan ng bahay, ang mga pinakaloob na pinto niyaon na ukol sa kabanal-banalang dako, at ang mga pinto ng bahay ng templo ay ginto. Ikalawang mga kronika, Kabanata 5. Ganito natapos ang gawaing ginawa ni Salomon sa bahay ng Panginoon. At ipinasok ni Salomon ang mga bagay na itinalaga ni David na kanyang ama. Sa makatwid bagay ang pilak, at ang ginto, at ang lahat ng mga kasangkapan, at inilagay sa mga ingatang yaman ng bahay ng Diyos. Nang magkagayoy, pinulong ni Salomon ang mga matanda ng Israel, at ang lahat na pangulo ng mga lipi, ang mga prinsipe ng mga sangbahayan ng mga magulang ng mga anak ni Israel sa Jerusalem, upang iahon ang kabanang tipan ng Panginoon mula sa bayan ni David na siyang Siyon. At ang lahat na lalaki ng Israel ay nangakipagpulong sa hari sa kapistahan na sa ikapitong buwan. At ang lahat ng mga matanda sa Israel ay nagsiparoon, at tinasan ng mga Levita ang kaban, at kanilang iniahon ang kaban, at ang tabernakulo ng kapisanan, at ang lahat ng mga banal na kasangkapan na nasa tolda. Ang mga ito'y iniahon ng mga saserdote ng mga Levita, at ang Haring Salomon at ang buong kapisanan ng Israel na nangakipagpulong sa kanya ay nangasa harap ng kaban na nagsisipaghain ng mga tupa at mga baka na hindi masasaysay o mabibilang man dahil sa karamihan. At ipinasok ng mga saserdote ang kaban ng tipan ng Panginoon sa dako niyaon sa loob ng sanggunian ng bahay, sa kabanal-banalang dako, sa makatwid bagay, sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin, sapagkat ibinubuka ng mga kerubin ang kanilang mga pakpak sa dako ng kaban, at ang mga kerubin ay nagsisitakip sa kaban, at sa mga pingga niyaon sa ibabaw, at ang mga pingga ay nangapakahaba na ang mga dulo ng mga pingga ay nakikita mula sa kaban sa harap ng sanggunian, ngunit hindi nakikita sa labas. At nandoon hanggang sa araw na ito, walang anumang bagay sa kaban liban sa 2 tapyas na bato na inilagay ni Moises sa Horeb, nang ang Panginoon ay nakipagtipan sa mga anak ni Israel nang sila'y magsilabas sa Ehipto. At nangyari nang ang mga saserdote ay magsilabas sa banal na dako, sapagkat ang lahat na saserdote na nangahaharap ay nangagpakabanal, at hindi sinunod ang kanilang pagkakahali-halili. Ang mga Levita rin naman na mga awit, silang lahat, sa makatwid bagay si Asap, si Heman, si Hedutun, at ang kanilang mga anak, at ang kanilang mga kapatid na may suot na mainam na kayong lino, na may mga simbalo at mga salteryo at mga alpa, ay nakakatayo sa dakong sulok
na silanganan ng dambana, at kasama nila'y 120 saserdote na nagpapatunog ng mga pakakak. Nangyari nga, nang ang mga nangagpapakakak at mga awit ay nangagkakatugma upang mangagpatunog ng isang tunog na maririnig sa pagdalangin at pasasalamat sa Panginoon, at nang kanilang itaas ang kanilang tinig na katugma ng mga pakakak at mga simbalo at mga panugtog ng tugtugin, at magsipuri sa Panginoon na magsipagsabi, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman, na magkagayoy ang bahay ay napuno ng ulap, sa makatwid bagay ang bahay ng Panginoon, na anupat ang mga saserdote ay hindi makakatayo na mga kapangasiwa dahil sa ulap, sapagkat napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay ng Diyos. Ikalawang mga kronika, Kabanata 6. Nang magkagayoy, nagsalita si Salomon. Ang Panginooy nagsabi na siya'y tatahan sa salimot na kadiliman. Ngunit ipinagtayo kita ng isang bahay na tahanan, at isang dako na ukol sa iyo na tahanan magpakailanman. At ipinihit ng hari ang kanyang mukha, at binasbasan ang buong kapisanan ng Israel. At ang buong kapisanan ng Israel ay tumayo, at kanyang sinabi, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na nagsalita ng kanyang bibig kay David na aking ama, at tinupad ng kanyang mga kamay na sinasabi, mula sa araw na aking ilabas ang aking bayan, mula sa lupain ng Ehipto, hindi ako pumili ng siyudad mula sa lahat ng mga lipi ng Israel upang pagtayuan ng bahay, upang ang aking pangalan ay dumuon. O pumili man ako ng sinumang lalaki upang maging pangulo sa aking bayang Israel, kundi aking pinili ang Jerusalem upang ang aking pangalan ay dumuon. Aking pinili si David upang mamahala sa aking bayang Israel. Nasa puso nga ni David na aking ama ang ipagtayo ng isang bahay ang pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ngunit sinabi ng Panginoon kay David na aking ama, yamang nasa iyong puso ang ipagtayo ng isang bahay ang aking pangalan. Mabuti ang iyong ginawa na inakala mo sa iyong puso. Gayunmay, hindi mo itatayo ang bahay, kundi ang iyong anak na lalabas sa iyong mga balakang ay siyang magtatayo ng bahay na ukol sa aking pangalan. At tinupad ng Panginoon ang kanyang salita na kanyang sinalita, sapagkat ako'y bumangon na kahalili ni David na aking ama, at umupo sa luklukan ng Israel, gaya ng ipinangako ng Panginoon. At nagtayo ako ng bahay na ukol sa pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, at dooy aking inilagay ang kaban na kinaroroonan ng tipan ng Panginoon, na kanyang ginawa sa mga anak ni Israel. At siya'y tumayo sa harap ng dambana ng Panginoon, sa harapan ng buong kapisanan ng Israel, at iniunat ang kanyang mga kamay, sapagkat gumawa si Salomon ng isang tungtungang tanso, na may 5 siko ang haba, at 5 siko ang luwang, at 3 siko ang taas, at inilagay sa gitna ng looban, at sa ibabaw niya ay tumayo siya, at lumuhod ng kanyang mga tuhod sa harap ng buong kapisanan ng Israel, at iginawad ang kanyang mga kamay sa dakong langit.
At kanyang sinabi, O Panginoon, ang Diyos ng Israel, walang Diyos na gaya mo sa langit o sa lupa, na nag-iingat ng tipan at ng kaawaan sa iyong mga lingkod, na nagsisilakad sa harap mo ng kanilang buong puso, na siyang tumupad sa iyong lingkod na kay David, na aking ama, nang iyong ipinangako sa kanya. Oo, ikaw ay nagsalita ng iyong bibig, at tinupad mo ng iyong kamay, gaya sa araw na ito. Ngayon nga, O Panginoon, ang Diyos ng Israel, tuparin mo sa iyong lingkod na kay David, na aking ama, ang iyong ipinangako sa kanya, na iyong sinasabi, hindi magkukulang sa iyo ng lalaki sa aking paningin, na uupo sa luklukan ng Israel, kung ang iyong mga anak lamang ay magsisipag-ingat ng kanilang lakad, na magsisilakad sa aking kautusan, gaya ng inilakad mo sa harap ko. Ngayon nga, O Panginoon, ang Diyos ng Israel, papangyarihin mo ang iyong sinalita na iyong sinalita sa iyong lingkod na kay David. Ngunit katotohanan bang ang Diyos ay tatahang kasama ng mga tao sa lupa? Narito, sa langit, at sa langit na mga langit ay hindi ka magkasya. Gaano pa nga sa bahay na ito na aking itinayo, gayon may iyong pakundanganan ang dalangin ng iyong lingkod at ang kanyang samo. O Panginoon kong Diyos, nadinggin ang daing at ang dalangin na idinadalangin ng iyong lingkod sa harap mo, na anupat ang iyong mga mata ay idilat sa dako ng bahay na ito araw at gabi, sa makatwid bagay sa gawin ng dakong iyong pinagsabihan, na iyong ilalagay ang iyong pangalan doon, upang dinggin ang dalangin na idadalangin ng iyong lingkod sa dakong ito, at dinggin mo ang mga samo ng iyong lingkod at ng iyong bayang Israel, pagka sila'y dadalangin sa gawin ng dakong ito. Oo, dinggin mo mula sa iyong tahanang dako, sa makatwid bagay mula sa langit, at pagka iyong narinig ay patawarin mo. Kung ang isang tao ay magkasala laban sa kanyang kapwa, at papanumpain siya upang siya'y sumumpa, at siya'y pumarito at manumpa sa harap ng iyong dambana sa bahay na ito, dinggin mo nga sa langit at iyong gawin, at hatulan mo ang iyong mga lingkod na papagbayarin ang masama, upang iyong dalhin ang kanyang lakad sa kanyang sariling ulo, at patotohanan ang matuwid, upang bigyan siya ng ayon sa kanyang katuwiran. At kung ang iyong bayang Israel ay masaktan sa harap ng kaaway, dahil sa sila'y nagkasala laban sa iyo, at magbabalik loob, at kikilalanin ang iyong pangalan, at mananalangin at mamamanhik sa harap mo sa bahay na ito, dinggin mo nga sa langit at ipatawad mo ang sala ng iyong bayang Israel, at dalhin mo sila uli sa lupain na iyong ibinigay sa kanila at sa kanilang mga magulang, pagka ang langit ay nasarhan at walang ulan, dahil sa sila'y nagkasala laban sa iyo, kung sila'y dumalangin sa gawin ng dakong ito, at kilalanin ang iyong pangalan, at talikdan ang kanilang kasalanan, pagka iyong pinagdadalamhati sila, dinggin mo nga sa langit, at ipatawad mo ang kasalanan ng iyong mga lingkod at ng iyong bayang Israel, pagka iyong tinuturuan sila ng mabuting daan ng kanilang lalakaran, at hulugan mo ng ulan ang iyong lupain na iyong ibinigay
sa iyong bayan na pinakamana, kung magkaroon ng kagutom sa lupain, kung magkaroon ng salot, kung magkaroon ng pagkalanta o amag, balang o tipaklong, kung kubkubin sila ng kanilang mga kaaway sa lupain ng kanilang mga bayan, anumang salot o anumang sakit na magkaroon, anumang dalangin at samo na gawin ng sinumang tao o ng iyong buong bayang Israel, pagka makilala ng bawat isa ang kanyang sariling salot at ang kanyang sariling sakit, at igagawad ang kanyang mga kamay sa dako ng bahay na ito, dinggin mo nga sa langit na iyong tahanang dako, at iyong ipatawad, at gantihin mo ang bawat tao nang ayon sa lahat niyang mga lakad, na ang puso ay iyong natataho, sapagkat ikaw, sa makatwid bagay, ikaw lamang ang nakatataho na mga puso ng mga anak na mga tao, upang sila'y mga takot sa iyo, upang magsilakad sa iyong mga daan, samantalang sila'y nangabubuhay sa lupain ng iyong ibinigay sa aming mga magulang. Bukod dito'y tungkol sa taga-ibang lupa na hindi sa iyong bayang Israel, pagka siya'y magbubuhat sa isang malayong lupain dahil sa iyong dakilang pangalan, at sa iyong makapangyarihang kamay, at sa iyong unat na bisig, pagka sila'y magsisiparito at magsisidalangin sa dako ng bahay na ito, dinggin mo nga sa langit, sa makatwid bagay, sa iyong tahanang dako, at gawin mo ang ayon sa lahat na itawag sa iyo ng taga-ibang lupa, upang makilala ng lahat ng mga bayan sa lupa ang iyong pangalan, at mga takot sa iyo, na gaya ng iyong bayang Israel, at upang kanilang makilala na ang bahay na ito na aking itinayo ay tinatawag sa pamamagitan ng iyong pangalan. Kung ang iyong bayan ay lumabas sa pakikipagbaka laban sa kanilang mga kaaway, saan mo man sila suguin, at manalangin sa iyo sa dako ng bayang ito na iyong pinili, at sa dako ng bahay na aking itinayo na ukol sa iyong pangalan, dinggin mo nga sa langit ang kanilang dalangin at ang kanilang samo, at alalayan mo ang kanilang usap, kung sila'y magkasala laban sa iyo, sapagkat walang tao na di nagkakasala, at ikaw ay nagalit sa kanila, at ibigay mo sila sa kaaway, na anupat sila'y dalhing bihag sa isang lupaing malayo o malapit. Gayunmay, kung sila'y magbulay sa kanilang sarili sa lupain na pagdadalhang bihag sa kanila, at magbalik loob, at sumamo sa iyo sa lupain ng kanilang pagkabihag, na sasabihin, kami ay nangagkasala, kami ay nagsigawa ng kalikuan, at nagsigawa ng kasamaan, kung sila'y nangagbalik loob sa iyo ng buong puso nila at ng buong kaluluwa nila sa lupain ng kanilang pagkabihag, saan man sila dalhin bihag, at manalangin sa dako ng kanilang lupain na iyong ibinigay sa kanilang mga magulang, at ng bayan na iyong pinili, at sa dako ng bahay na aking itinayo na ukol sa iyong pangalan. Dinggin mo nga sa langit, sa makatwid bagay sa iyong tahanang dako, ang kanilang dalangin at ang kanilang mga pamanhik, at alalayan mo ang kanilang usap, at patawarin mo ang iyong bayan na nagkasala laban sa iyo. Ngayon, O Diyos ko, isinasamo ko sa iyo na iyong idilat ang iyong mga mata, at pakinggan ng iyong mga pakinig ang dalangin na gawin sa dakong ito. Ngayon nga'y bumangon ka, O Panginoong Diyos, sa iyong pahingahang dako, ikaw
at ang kaban ng iyong kalakasan. Suutan mo ng kaligtasan, O Panginoong Diyos, ang iyong mga saserdote, at ang iyong mga banal ay mga gagalak sa kabutihan. O Panginoon, Diyos, huwag mong papihitin ang mukha ng iyong pinahirang ng langis. Alalahanin mo ang iyong mga kaawaan kay David na iyong lingkod.